maiinit at makabuluhang issue. Mga pangyayaring pinag-uusapan at reaksyon ng mamamayan. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang pinagkakatiwalaan ng sambayanan sa larangan ng broadcast, si Eli Saludar. Diskusyon, pirmado na ng Department of Transportation at DILG ang modernization program. Ito nga ay ang balak na pag-phase out sa mga lumang jeepney. Noong isang araw naman ay inilabas ng Department of Trade Industry o DTI ang prototype ng public utility jeepney na tatawaging Eco Philippine Utility Vehicle. Subalit sa kabilang dako, maring tinututulan ito ng ilang transport group. Hirit nila, dehado ang mga Pilipinong jeepney driver sa panukalang ito. Ngayong gabi, ating pagdidiskusyonan ang isyong ito. Magandang gabi, ako po si Eli Saludar, ito ang diskusyon. Tuloy na ang ipatutupad na Public Utility Vehicle Modernization Program sa ilalim ng gobyernong Duterte. Ito ay matapos na pagtibayin ng Department of Finance at Department of Budget and Management ang pagkakaloob ng ayuda sa 28,347 public utility jeepneys sa buong bansa sa taong 2018. Base sa plano, pagkakalooban ng tig 80,000 pisong subsidiya ng gobyerno ang may 28,000 mga jeep sa ilalim ng nasabing modernization program. Ang nasabing pondo ay nakapaloob sa inilaang 2.2 billion piso sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na siyang maaring gugulin ng mga tsuper bilang equity sa ipapalit sa kanilang ipapasadang mga jeepney. Matatanda ang inilunsad ng Department of Transportation ang naturang programa para sa modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan sa bansa upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Pero patuloy pa rin ang pagharang dito ng mga transport group. Giit nila, hindi ito patas para sa kanila. Papatayin lamang umano nito ang kabuhayan ng libo-libong mga tsuper na sa pamamasada na lamang umaasa ng ikabubuhay ng kanilang pamilya. Naglunsad din sila ng mga serye ng kilos protesta dito sa Metro Manila at sa iba pang panig ng bansa para labanan ang binabalak na pag-phase out sa mga lumang jeepney para palitan ng mas bagong disenyo at modelo na sa tingin nila ay napakamahal at hindi kakayanin ng ordinaryong mamamasada na makabili. Samantala, bagamat inuulan ng kabi-kabilang protesta, inilabas ng Department of Trade and Industry ang prototype na bagong public utility jeepney nitong Martes. Tatawagin umano itong Eco Philippine Utility Vehicle. Sabi ng DTI, hanggang 22 katao ang pasahero na kakasya sa sasakyan. Kapansin-pansin din na ang bagong disenyo ay mukhang minibus, pero ang entry at exit ay nasa kanang gilid. Pero nilinaw ng DTI na hindi pa rin pinal ang disenyo. Depende raw sa manufacturers ang magiging harapan ng sasakyan. Hanggang Agosto 15, maaring magsumiti ang stakeholders ng kanilang pahayag sa bagong draft standard ng Philippine Jeepney. Isang sasakyang natatangi sa Pilipinas. Isusumiti ng ahensya ang standard sa Department of Transportation na magbibigay ng pinal na desisyon. Pahayag ni DTI Undersecretary Ted Pascua, hindi pa rin nadidesisyonan kung air condition o hindi ang jeep, kung automatic o manual ang makina, at kung saan kukunin ang makina at under chassis nito. Depende raw sa DOTR kung alin ang mapagkakasundo ang disenyo ng bagong jeepney. Ngayong gabi makakasama natin ang founding president, si Attorney Ariel Inton ng Lawyers for Commuter Safety and Protection at ang Piston NCR President Modesto Floranda. At para po sa inyong katanungan o opinion dito po sa diskusyon, maaari po kayo makisali sa amin. I-like din po aming fan page sa www.facebook.com/pages/diskusyon, Twitter at diskusyon. Mag-text dito po sa amin 0905-523-0421 at 0939-818-6423. Maaari nyo rin kaming sundan sa Facebook net25.tv para po sa ating Facebook Live. Pero bago po ang ating diskusyon, meron muna tayong mga paalala.
pwede. Mawawalan kami ng trabaho. Kasi yun ang ipapalit, pabor ba kayo? Naku, hindi makakaahon yun. Mahina yun pag nalobat pa. Paano kung ahon na kagaya ng ganyan, o mahirapan yun pagpuno? Ako may-ari ayaw ko talaga i-peace out, sir. Bakit? Kawawa naman kami noon. Opo, kasi saan kami maghagilap ng paano, tapos yung jeep namin saan mapunta to? Hindi naman kami basta-basta makautang din sa marami pang mga proseso yan pag-utang yan. Magpe-phase out. Kasi hindi kakayanin talaga kasi yun Dahil 1.6 kahit sino namang may-ari ng jeep, hindi kakayanin kasi magkano lang naman kasi jeep Isa jeep, pagbili nga lang medyo hirap na yung 1.6 pa. Kaya mahihirapan, hindi kakayanin. Tataas pa yung pamasahe nun. Dahil mahal yung ipapalit ngayon. Kaya sigurado tataas na yung pamasahe. Kaya maraming driver na matatambay. Yun na lang. Yung pautangin na lang nila. Kung sino yung walang pera, para pagandahin na lang yung sasakyan. Huwag na yung 1.6 na yun. Kahit sino may-ari, hindi kakayanin yun. Kaya, ano pangalan niya? Martin Cajoles. Martin Cajoles. Okay. Tagal na kayong jeepney driver? Umpisa na po natin ang diskusyon at pag-uusapan natin, importante po ito. Ito may kinalaman sa modernization ng ating transportasyon pampubliko, partikular po yung mga jeepney na nakikita nyo pong bumabiyahe dito po sa Metro Manila at iba't ibang mga lugar sa ating bansa. Ganyan din ang mga may kinalaman sa usapin po ng transportasyon at yung ipinatupad na rin po na Anti-Distracted or Driving Act, mga kasama. Okay, samantala, nasa ating studio, ito pong founding president ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, si Attorney Ariel Inton. Attorney, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa iyo, Kylie, at kay Kamodesto. Magandang gabi po. Gabi sa iyo at sa ating mga taga-subaybay. At sa panig naman po ng mga transport group, ang Piston NCR President, si Ginoong Modesto Floranda. Magandang gabi po, Kylie, at Opo. gagaling kay Attorney Inton. At siguro unang-una sa lahat, dahil sa ngayon ay sabihin natin, controversial. Ito pong parang napakabilis po yung pagkapasya ng ating gobyerno, DTI, DILG at ng Department of Transportation na talagang ituloy na po itong modernization. Kapalit po niyan ay ang pag-phase out sa mga lumang jeepney na bumabiyahe. Unang-una po sa lahat siguro, itanong ko muna kay Mang Modesto, kayo ho ba ay nakonsulta? Sa bahagi po namin, sa bahagi po ng No to Jeepney Peace Out Coalition at ng Piston, ay hindi ho makadalo sa mga pinatatawag nilang mga konsultasyon kahit po yung aming mga leader sa mga rehiyon na pinagdausan ng mga konsultasyon. Alam mo, nagkonsultasyon po sila sa Davao, sa Cebu, sa Bicol po. At mismo po dito na ginanap nung nagkaroon po ng konsultahan dito sa National Capital Region ay hindi po kami inimbitahan para maging bahagi kami nung pag-uusap kaugnay nga po dito sa sinasabi nilang peace out ng mga jeepney o modernisasyon na tinatawag po nila. Opo. At siyempre si Attorney Inton at bilang leader din po ditong tinatawag na Lawyers for Commuter Safety and Protection. Importante kasi dito po sa modernization ang binabanggit po ng ating pamahalaan para na rin daw po sa kabutihan ng mga mananakay. Modernization, babaguhin po at yung transportasyon mas kumbenyente, mas bago at mas ligtas. Kayo ba, Attorney, ano ho bang masasabi nyo rito sa modernization at yung pag-phase out dito po sa mga lumang jeepney? Well, sa hanay po ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, ang pinangangalagaan natin at ang ating isinusulong lagi yung ikagaganda at ikakaginhawa ng ating mga mananakay. Ang sa tingin po namin, kapag tungkol sa modernization, siyempre, papunta sa bago, wala naman pong papalag dyan. Ang nangyayari po, nagkakaroon po ng pagpalag dun sa paraan ng pagmamodernize. No? Siguro, matanong natin kay Kamodesto mamaya, sila ba talagang ayaw ng modernisasyon? O ang kanilang pinapalagan yung pamamaraan na isinusulong o isinusubo sa kanila. Opo. Okay, so kasi ang alos lahat naman po ng mga commuters, yung mga mananakay, ang publiko,
ay gusto po talaga ng modernization. At talagang aminin po natin na talagang luma na po, no? Yung mga bumabiyaheng jeepney at kumbaga sa ano, yung performance nila ay hindi na ganong kaganda, no? Bagamat siyempre, kung ikukumpara naman sa pamasahe, talagang mababa. Pero kapag na-implement daw po itong modernization, talagang medyo tataas po ang pasahe pero mas magiging conveniente raw po, no? Ang mga pasahero. So, kayo ho ba, ano ho ba talaga ang inyong pong posisyon dito po sa modernization? Kasi lahat po tayo gusto po natin ng pagbabago para po sa kabutihan. Opo. Opo. Di sa bahagi po namin ay wala kaming tutol doon sa usapin po ng modernization. Di tama po yung sinasabi po ni Atty. Inton na ang mahigpit po namin kinukundina dito yung bahagi po ng pamamaraan ng usapin ng modernization. Kasi bakit kailangan namin tanggalin? Bakit kailangan po tanggalin yung mga jeep? Kung seryoso talaga ang gobyerno sa usapin ng pag-modernize, ay bakit hindi tulungan ng gobyerno yung mga operator para mas mapaganda yung kanilang mga sasakyan? Dahil sa kalagayan po sa ngayon, halimbawa sa bahagi po ng jeep, na ito po ay matagal na umiiral dito sa ating bansa. Sabi nga po natin, pag inano po natin yung maiksing history ng transportasyon, sabi natin, ito po ay mula nung matapos yung gera dito sa atin, na pinaunlad po ng mamamayang Pilipino at pinagsilbi sa mga mamamayan ng halos ilang dekada na hanggang sa ngayon ay umiiral po ito. Ang usapin po ng peace out ay ang usapin ng peace out at yung sinasabi ng LTFRB na scrapped, ano? Ito po yung masakit na nakikita yung kalumaan ng aming mga sasakyan o yung kakulangan sa usapin ng aming mga sasakyan. Pero hindi po makita ng LTFRB at ng DOTR ano po ba yung aming ginagampan ng pagsiservisyo sa malawak na mga mamamayan. Hindi batay po mismo sa kanilang inilabas pong memorandum circular nung nakaraan, ang sabi po nila, kung dito po sa National Capital Region, ang mga jeep po dito ay umaabot lamang ng 60 o 70,000 na hinati-hati po sa 777 na ruta na nagsiservisyo sa 9 milyong Pilipino na umaasa sa usapin po ng jeep. Ang usapin po ba ng modernisasyon ay kailangan tanggalan kami ng kabuhayan o bakit hindi ho panatiliin at tulungan ng gobyerno na mas mapaganda yung aming mga sasakyan? Okay. Si Atty. Inton, ano ho ba nakikita nyo na sabihin natin na maganda po ang layunin, no? Na modernisasyon pero parang mali po ang pamamaraan? Well, doon sa pamamaraan, doon nagkakaroon ng duda no? Ganito, ang option na ibinibigay ngayon ay isa lang. Ano yun? Papalit, no? I-phase out. Kaya makikita nyo po yung mga tumututol dito sa programa. Hindi naman nila sinasabing no to modernization. Ang sinasabi nila, no to phase out. Dahil sa kanila pong hanay, ang kanilang mga jeep ay papalitan ng ibang unit. Ang tanong doon yun na lang ba ang paraan na pagmamodernize? Wala na ba talagang pag-asa itong mga jeep na to na i-upgrade? No? Wala na bang pag-asa na sabihin natin kung ito hindi environmental friendly dahil sa usok, etc. Hindi na ba pwedeng maayos to nang hindi pinapalitan yung unit? In the first place, ang tanong nga namin, bakit naman napaparehistro pa itong mga to kung talagang ang buga ng usok nito talamak na, di ba? So, may problema sa enforcement. Ngayon, sa aming pag-aaral po, ito, binabasa po namin, pinag-aaralan yung department order. Ang nakita po natin dito, mismo sa department order naman meron option na binibigay. No? Bigyan natin po ng Sige po. Sa department order, isa sa mga nais nga ng ating pamahalaan na isang aspeto ng modernization yung environmental soundness. No? Ang sabi dito, public transport vehicles with composition engines must have low emission. Okay. So yun, no? Low emission. As proven by compliance with Euro 4 emission standard or better. Yung sabi or better, example nila, Euro 5, Euro 6. As prescribed by DNR. Other preferred public transport vehicles are those using electric drives and or running on alternative fuel such as electric and solar. Kapag binasa mo to,
hindi sinabi na electric lang. Hindi sinabing Euro 4 lang. Okay. Kasi ang sabi, or better eh. So kung meron pang mga ibang paraan na maaring mas better than etong isinusulong, papasok pa rin dito. Yun ang posisyon namin eh. No? Halimbawa, meron mga ibang Filipino scientists na nag-o-offer at DNR tested na rin to. Na kapag ito ang inilagay mo sa makina nyo, marami nang gumagawa ito, no? Na nagsisiro yung emission mo eh. Di ba? So, ito ba ay hindi pwedeng ito ang ating isulong kung hindi lang ang isusulong natin palit unit kaagad. Samantalang pumasa sa DNR. Di ba? At may mga ganitong hindi lang additives kundi mga scientific formula na pwedeng i-apply dito. So yun ang tingin po namin na mukhang ang pagsulong sa isang option mismo sa department order sa tingin namin hindi dapat limitado doon. Opo. No? Bakit? Baka mas mura 'to eh. Itong na hindi katulad ng bago. Kapag kunyari bago, magkano yung bago? Umaabot po. Batay po sa Okay. batay sa LTFRB ay umaabot ng 1.2 to 1.6 million. 1.2. Tapos papautangan sila ng 80,000. Bilang yun? Bilang Yung subsidy yan. So, Opo. subsidy. 80,000 laki. Kaya ba nila yung 1.2? Yun unit lang. Opo. Wala pa yung maintenance. Yung baterya nito, assuming electric, ito ba forever ba yung baterya nito? At pag yung baterya hindi na gumana, anong gagawin sa baterya? 'Di ba? Yun yung mga at saka yung tatagal ba yung unit ng ilang taon? So, maraming katanungan na karapatan lang ng ating mga jeepney drivers na itanong yung mga yun. Opo. Ano ba yung manufacturer ng jeepney? Kung sa ngayon po, hindi yung sa mga jeep na dyan po yung saraw. Hindi po, yung dito, yung sa bago ho na ipinalit po, inaprubahan po ng DTI. Actually, wala pa ho silang ipinaplaster na... Pero nakita ko kasi yung forma, may mga iba na, hindi na jeepney. Meron po silang pinakikita ngayon, yung flat yung harap. Yung parang yung flat yung harap. At ito yung bahagi ng solar, yung electric, saka yung Euro 4, ito yung kanilang mga pinakikita. Na ito yung inilalako din nila. Pero dapat siguro talagang makita muna yung lakas kung may ibubuga ba yung jeepney na yan. At yung sinasabi ko, makatitipid at kung mas conveniente nga ang mga pasahero. Alam niyo dito, ang nagtatanong yung mga jeepney drivers, operators, kasi sila yung maapektuhan di ba? Mantakin mong uutang ka ng ganong halaga, di ba? At ilang taon nilang babayaran yon. So hindi lang naman yun ang kanilang gastos, pamilya nila, may magkasakit lang sa kanila, problema na, di ba? Upa sa bahay, etc. So maraming Ayan, balik tayo dun sa unit. Alam niyo itong usapin ng modernization, hindi lang naman ngayon to Simula pa nung nagkaroon ng jeep, minodernize na Una, nagsimula to sa isang jeep na, yung ginamit ng mga Amerikano sa World War II. Di ba? Ginawang jeep. Tapos, maliit lang. Tapos, ginawang animan. Di ba? Si Mr. Sarao, Mr. Francisco, nagkaroon ng mga ibang jeep na similar din. Ito na nga. Di ba? Na pinahaba. Hanggang may 12 pa nga pinatibay, etc. That's also a form of modernization di ba? So, ang modernization nag-evolve talaga no? At pag nag-evolve sasakyan ng tao, siyempre, masasakyan nila, siyempre, mas convenient. And then, hindi pa naman sa matagal na nangyari kung maalala mo, kaya tayo naman, siguro magkakasing edad lang tayo, mga 20 anos lang tayo, no? Nung
panahon na meron sa Reyes, Toyota Tamaraw, sumabay na yan sa kalye. Pero nawala rin sila. Di ba? Yung Harabas. Meron pang natitira ngayon sa may CCP complex. Ayun na lang. Yun na lang. Di ba? Pero yun dati, naalala ko yung Tamaraw. Abay, yun ang sinasakyan namin. May stereo pa ba? No? Pero along the way, Hindi rin tumagal eh. Di ba? Iba pa rin yung tibay ng yung mga saraw. Kaya yun ang May malagyan niya lahat, iba-iba. Yun yung mga nais itanong ng ating mga stakeholders. At ganyan din naman ang katanungan ng mga commuters na baka mahal pa masahe pero mamaya hindi rin tumagal itong mga unit na to. Pero sa kabilang banda talaga namang marami ng mga jeepney talagang lumang-luma na. Ako napapansin ko lalo sa Maynila na parang talagang hindi na po mini-maintain na Kamodesto. Sa ganyan po, hindi naman natin talagang inaano na may mga luma talaga mga jeep. Ang isang nagiging kadahilanan din ng mga operator dito, yung kakapusan. Yung kakapusan talaga sa usapin po ng maintenance. Dahil sa ngayon, ay dumaranas talaga na mas matitinding mga multa at bayarin ang inaabot po namin. Halimbawa, sa bahagi nga po ng mga operator, ay malino po doon sa inilabas sila na yung June Executive Order ng 2014-01, yung pagtaas ng mga multa, no? Sabi nga po namin, simpleng pundido lang ng ilaw ay umaabot po ng 5,000. Na dapat ito ay nagagamit na po namin doon sa usapin ng pagpapaganda ng aming mga sasakyan. Kasi wala naman pong operator na gusto niya magpatakbo ng kanyang sasakyan na hindi maganda. Lahat po ng operator ay naghahangad na patakbuhin niya yung kanyang sasakyan na mas maayos. Ang isang problema na talagang yung kakapusan po talaga ng usapin din ng pampinansyang kalagayan sa bahagi po ng mga operator ay talagang minsan hindi talaga na pero ito po ay inano rin po namin sa mga operator na kailangan natin paayusin, pagandahin yung ating mga sasakyan na talagang minsan nga sa Bombay na nangungutang Pero siguro sa Manila kasi may nakikita pa pang 5, 6 pa yung mga biyaheng pier po talaga. Mga biyaheng pier. Na kakalawangin hindi ho tsaka doon hindi man lang humalinisan din ng mga driver. Tuloy talagang minsan talaga yung dahil po sa haba nung pagsiservisyo ng mga driver. Sabi nga po natin ang mga driver po ay nag-uumpisa ng alas 3 ng madaling araw at umuwi yan ng alas 11 ng alas 10 to alas 11 ng madaling araw din. Yung sa haba po talaga nung kanilang pagsiservisyo sa mga mamamayan ay minsan talaga hindi na nakakapaglinis ng sasakyan. Pero sa panahon naman ng coding yung mga sasakyan, dito nila po maayos yung kanilang mga sasakyan. Okay, attorney. Kylie, doon mo makikita kung where the government is coming from, di ba? Na gusto ng gobyerno na mas maayos yung mga sasakyan, hindi lang ng jeep at iba pa. Ang jeep kasi sa ngayon, wala pa yung phase out year eh. Hindi katulad ng bus, 15 years. Sa jeep, wala yan. Hindi pa malinaw, wala pa. Wala yan, no? Pero kung dati pa na nagkaroon ng ganyang polisiya, wala siguro tayong nakitang dito na ganito, nakarag-karag. Kumbaga, antimano, after 15 years, so sabihin mo na, dahil jeep mas matibay, 20 o 25 years, baka naayos ng... Siguro nga, 25, 20 pa. Naayos yun doon pa. Kaya lang, bakit hindi nagkaganto? Enforcement. Diba? Di sana, noon pa, nagkaroon ng year model phase out ang jeep. Pero hindi nagkaganito. Ngayon, dahil doon sa kakulangan ng enforcement, na for instance, yun nga sabi ko, kitang-kita mo na nga na tabingi na nga yung jeep, napaparehistro pa. Dapat hindi na. Dahil dito, naging okay lang yan. Mapaparehistro naman natin. So, doon na dumadami na nakikita ng tao na kahit tabingi na o hindi na, sobrang tanda na nandiyan pa. Samantalang, pag tinignan naman natin iba, no, marami pa rin jeep na maayos. Yes. Maraming jeep na maganda. Maganda pa tindig. Hindi na natin napapansin yun. Bakit? Ang napapansin natin yung karag-karag. Diba? So, ang sa tingin ko is let's place a phase out year sa mga jeep na ikukonsultahin natin yung mga jeepney. Okay? Kung ang jeep ganito katibay, gawin ng 2025. Diba? 25 years. Palagay ko may mas luluwag yung kalooban nitong mga to dahil may dynamic balance tayo. We are towards modernization pero hindi tayo hindi yung sinusubo natin yung isang bagay na meron duda
ang mga ibang stakeholders. Apa. Okay, sa ating pagbalik, pag-usapan natin. Kasi halos lahat din, maraming mga transport groups, pabor po dito sa modernization, phase out na yan. At sa katunay, ini-endorse po yung sinasabing mga bagong sasakyan na yan. Pero parang tanging ang piston lang po, no? Ang tutol dito po. Pag-usapan natin yan sa pagbalik ng diskusyon. Di bawas pollution sa sa hangin. Yun, yung pinaka-importante, safety ng passengers, di ba? Tatlong pila sa pollution na makakabawas. Sa ano? Pollution. Of course, importante din yun sa natin, sa health. Mas maganda naman na i-treasure natin yung health kaysa naman yung konting dagdag, di ba? Pwede po kasi papayag po kami dahil kung yun ang kakakanda, ikakabuti sa lahat. Pero sila paunti-unti. Lagi din naman na lahat ng palitan kakat, di ba? Paunti-unti. Siguro sir, mga ibang driver dyan, papayag naman at saka mga ibang operator. Depende naman sa usapan sir kung anong condition. Para sa akin, oo. Unang-una po para mabawasan yung traffic sa Pilipinas. Pangalawa, para sa, siyempre, pag solar po kasi walang smoke pollution. Yun lang po yung sabi ko. Balik tayo dito po sa diskusyon, kasama natin si Attorney Ariel Hinton ng Lawyers for Commuters Safety and Protection at ang presidente po ng Piston NCR, si Ginoong Modesto Floranda. So bukod po sa Piston, iba pang may mga grupo pa, no? Stop and Go Coalition. Tutol po rito sa yung particular na pagpapalit po ng mga unit. Apo, sa bahagi po ng actually lagi lang nasasabi nila laging piston lang daw po yung tumututol. Pero sa bahagi po ng iba't ibang sektor ng transportasyon ay kaisa at sumasama po sa mga sa coalition. Meron po kaming binuo ng No to Jeepney Pisat Coalition na ito po ay sinasamahan ng iba't ibang mga organisasyon ng transport. Kasama po namin yung Makati, yung Makati Federation at yung bahagi po ng Rizal, sa bahagi po ng Laguna, ng Bulacan, ay kasama sila doon sa No to Jeepney Pisat Coalition. Kaya ito po ay binuo ito ng iba't ibang mga association at federation na nagsama-sama para tutulan yung usapin po nga nung peace out sa bahagi po ng mga jeepney. At hindi lang sa bahagi po ng mga jeepney, kundi doon sa iba pang mga moda ng transportasyon na napipinto na natanggalin sa bahagi po ng linilabas ng Department Order. Pero pag narinig ko rin yung ibang grupo, sila ka Obed, sila ka Zeni, pabor na pabor po sila dito po sa modernization at parang gusto nila na magpalit po ng unit at parang wala silang reklamo sa presyo po at tanging ang piston at iba pa, no, na talaga tutol po dito. Opo, ay sa amin po sa bahagi po ng ay totoo naman yung iba pong mga federasyon katulad po ng staffing ng Pasang Mazda, ng PGDAP, ng ACTO, ng ALTODAP at yung yung sa isang dating pangulo po ng Makati ay sinusuportahan po nila yung usapin ng modernization. Pero ito po ay position lamang ng mga ilang ng mga national leaders ng mga federation dahil pag nakakausap po namin, meron pong mga membro ng iba't ibang mga federasyon sa ilalim po ng Pasang Mazda. Meron po kaming membro na pumapasok po sila sa No to Jeepney Pisat Coalition at ito po ay tuloy-tuloy na lumalahok po sa mga linulunsad po namin mga pagkilos sa pangunguna po ng piston at ng No to Jeepney Pisat. Okay, Attorney. But yun ang sa isang banda, maganda rin yun na yung iba, payag din sila, no? Umpisa nila, di ba? At magpalit sila ng unit. Siguro ang dito meron naman 3 years na palugit ayon sa Department Order. So, sinasabi niyo, Attorney, hindi mandatory basta kung sino gusto magpalit, palit. Yun nga sinasabi kasi ang Department Order naman sinabi, hindi naman exclusive sinabi or better. Okay. 'Di ba? So baka naman meron mas mainam, then 'di ba natin pwedeng so yung mga may kayang may budget, magpalit po sila. Walang yan. Kumbaga, kung yun ang gusto na, kasi yun isinusulong ng pamahalaan, by all means, okay. Ngayon, dito sa, pagka, kunyari, kung sa piston ayaw, then tingnan natin sa kalye kung sino sasakyan.
kung itong mga bago o yung dati. Kasi tama sin binabanggit niyo, Attorney, dahil sa halimbawa kung nasa kalye na ang pasahero ang pipili, ay mas gusto namin dito bago. Di okay ito, lang. ang pamasahe dito mas mahal. Pero gusto nila doon, then sige, di ba? So, again, siguro yung pagdating mo sa commuters, yung commuters makakapag-decide niyan. Wala namang pinagkaiba yan. Na dati, ang bus, walang aircon. Ang taxi, walang aircon. Tapos nagkaroon ng bus na may aircon. Mas mahal nga pero hindi naman nawala yung non-aircon. Yung ordinary. Di ba? Ang taxi lang na aircon kasi mainit. Pero doon makikita mo na nag-segmentize tayo ng market. Okay, basa tayo ng text mula po dito kay 9873. Sana yung ating gobyerno ay maging matalino sa phase out ng mga sasakyan dahil malaki ang maitutulong nito at ginhawa sa mga mamayan mula sa motorista at commuters. Mula kay Rhea Del Policarpio ng Iloilo, kung i-phase out ang mga sasakyan, saan manggagaling yung mga design ng sasakyan? At handa bang ipautang ng kumpanya yung bago nilang ilalabas na jeepney sa mga drivers at operators? Mula naman sa Binangon ng Rizal, bakit kailangan i-pull out kung yun lang ang tanging hanap buhay nila para itawid sa gutom ang pamilya? May iba pa bang silang maisasuggest sa mga matatanda? Bibigyan pa nila ng hanap buhay or pensyon para tigil pasada. Yung kanina, yung binabanggit ng ating texter, yung design, yung disenyo, kasi nakita ko at binanggit po ng DTI, ibang-iba na parang coaster o minibus eh. Hindi na jeepney. Actually, pag tinignan po yung forma, yung plat, yung plat po yung Tapos nasa gilid na po ang pinakapinto, hindi na doon sa likuran. Actually, ang sabi nga ho namin, kung usapin lang ng paglagay ng pinto sa tagliran, madali naman mag-modernize Madali naman gawin ng operator yun lalo na kung mayroong mandatory na policy na kailangan yung lahat ng jeep, lahat ng pinto ay sa tagliran na. Pero wag namang tanggalin na yung mga... Pero ano naman kaibahan ng sa tagiliran at likuran? Kasi kung ihinto ka naman, meron na ho bang pagkakataon na dahil sa sumasakay sa likuran, binangga ng kasunod? Wala naman Siguro, ihinto lang sa tamang sa loading. May isang dyan dahil alam mo yung ibang pasaherong pasaway, sumasabit. Ayun. Yun, siguro... Yun sa likod nakakasabit. Siguro yun ang isang iniiwasan nila dahil delikado rin yun. No? At iba naman, kahit na nasa in motion pa yung jeep, ang pasahero, bumababa na. Kasi may boss dito So isa yan sa iniiwasan nila. Pwede namang lagyan ng pinto sa likod. Well, isa yun. Na isang kung yun ang dahilan. maaaring yun ang pwedeng gawin kapag Dali pag tinignan nga po natin yung usapin ng purpose nila, tulad po nitong pinakikita sa atin na anong purpose ng pinto sa kanan, anong purpose ng pinto sa kaliwa, sa dulo. Sabi raw safety para mas safe ang pasahero. Hindi halos pareho din po yun na pwede ka rin mahagip dito sa kanan. Diba? Pwede ka rin mahagip sa likuran. Yun nga, yun tingin ko dyan, kaya yung disiplina ng pasahero. Kaya lang, ang problema, kahit nga tayo, sumasakay tayo sa jeep, kapag medyo mabagal yung andar, bumababa tayo, di ba? So, yun ang isa siguro iniiwasan nila. Kaya ang design nila ngayon, sa tagiliran. Tagiliran. Okay. So, yun ang disenyo na sa gobyerno. Pero ako, personal ko po, kasi yung mga jeepney ho ngayon, yung disenyo, talagang markado na po yan. Kapag nakita ang jeepney, Manila yan, Pilipinas. Parang sa Thailand, sa Bangkok, yung tok-tok. Hanggang ngayon, hindi po nila pinapace out yan. Bigyan kita ng halimbawa dyan sa Thailand. Dati sobra traffic sa Bangkok. Tapos nagkaroon na sila mga subway. Pero never sila nagsabing ipe-pace out yung tuk-tuk. Hinayaan nila, nandyan yung tuk-tuk. Habang sumasabay sa modernization. Bakit? Kasi yung tuk-tuk, pag nakita mo, maalala mo yung tatak ng Bangkok. Basta Bangkok yan, markado na sa kanila. Katulad ng jeep, tatak, Maynila o Pilipinas. Hindi nila inalis. Inalagaan nila, dinisiplina nila yung mga driver nun. No? At sinabi, eto lang ang rota nyo. Diba? Bakit sa atin, ang pag-modernize natin,
sasakripisyo natin yung yung modelo ng jeep. Saka hindi lang, alam mo, yung pinto, hindi lang yon. Sa department order, other features ng jeep, no? Automatic fare collection system, yung speed limiter, dashboard cam, Wi-Fi, yun ang mga kailangan. May maganda nga talaga kung meron lahat nito. Di ba? So, yun pa ang isang Ngayon, ito bang ordinaryong jeep pwede lagyan nun? Wi-Fi pwede. Wi-Fi, bili ka lang. Yan, isang ang tanong yun. Kung pwede pala lagyan to, then pwede mo pala ma-upgrade yung present jeepney na papaloob sa requirement ng department order. So, bakit hindi natin i-upgrade? Yun. Diba? Bakit palit unit kaagad? Tsaka siguro, yung ibang mga talagang karag-karag na, yun talaga, i-retiro na ho yan. Walang, ako tingin ko, wala namang question dun sa mga karag-karag. As I said, kaya nagkaroon ito kasi wala kasing year na phase-out year ang mga jeepney for so long a time. Diba? Kung nagkaroon sana noon, kunyari 20-25 years, sana, makikita natin mas magaganda jeep. Naapektuhan nga yung mga maayos na jeep sa kalye dahil ang naaalala ng mga nasa pamahalaan o yung mga kritiko ng jeep, ang kanila napapansin na yung pangit, pero yung mga maayos, hindi na napapansin. Okay. Mula naman sa Catbalogan, Samar, bakit kailangan pa nilang i-pull out at bumili ng bagong jeep? Okay. Mula naman kay 5117, ang pag-phase out ng mga lumang sasakyan ay hindi solusyon sa traffic. Mula naman kay Susan Lastimosa, dapat siguro tanggapin na ng mga drivers ang jeep phase out basta ang ipapalit na bagong PUJ ay sila rin pa rin ang driver para may kita pa rin sila, pauutangin din sana sila ng gobyerno. So, yun po kung sakasakali, paano ito phase out, palit unit, kukunin ng luma, paano ito? At ipo 4 kilo na lang, o paano ba? Hindi, ano bang sabi sa inyo ng gobyerno? Ang sabi po dyan ni Chairman Tigra, ni Chairman, yun nga, i-scrap, dudurug-durugin yung aming... Tutunawin na po, parang gano'n. Tutunawin, para hindi na ito magamit. Yun po yung sinasabi niya. At sabi nga natin na kung tutunawin mo yan, dudurugin, ano yung mangyayari doon sa kabuhayan ng mga driver? Ay, hindi bibilhin nila? Wala pong ganong ngayon ay may lumalabas po yung bagong nila na tutulungan daw nila yung mga operator, mga driver na anuin daw nila ng 80,000. Napakaliit po nun, 80,000. Sabi nga namin, yung 80,000 hindi malaking yun kung ibibigay ng gobyerno para may remodel namin yung aming mga sasakyan. Alam mo, nakakalungkot ng kaagad na iisipin natin tunawin yung jeep. Di ba? As I said, darating ang panahon na wala na, di ba? Hindi naman ganun, yun, nagkaroon ng mga kotse, nagkaroon ng mga automotive na sasakyan, hindi naman nawala yung kalese. Di ba? So, ang ibig sabihin dito, kung ang gagawin ay sisirain at tutunawin, una, may pantunaw ba? Meron na ba tayong technology para dito? Kukuha ng contractor dyan. So, kukuha ng contractor. So, isa yon. At pangalawa, eto bang mga jeepney, gano'n na lang talaga ang na kinakailangan talaga, tanggalin na lahat tayo ng ganito. Kaya nga sila pumapalag I mean, as I said, sa commuter side, sa amin, sa Lawyers for Common Safety and Protection, sa amin, mas maigi, free market. Okay, apa. Di ba? You want ng ganito? Okay. Yung kayo, gusto nyo yung ganito, i-upgrade nyo. Basta ang importante, sinusunod natin yung department order, sinusunod natin yung mga modernization aspect ng ating pamahalaan. Okay, so sa ating pagbabalik, pag-usapan din natin yung disiplina. Kasi kaya dyan po napupulan at parang sabihin natin na pag-iinitan po yung mga jeepney drivers dahil sa kawalan po ng disiplina, lalo na po sa mga batas trapiko at na kung saan nalalagay din sa panganib yung mga commuters. Yan po yung sa pagbabalik ng diskusyon.
sa dami ng kumakain ng umaasa dito sa isang jeep na palang, isang jeep pa lang yan. Dalawang driver, hindi dalawang driver ang mawawalan ng trabaho kaagad. Ilan ang kumakain yan? Minsan, 6 anak, kagaya sa akin, 5 anak ko. O di 5 anak ko rin ang magugutom. Yun para sa akin, hindi talaga dapat. Ang dapat na lang gawin siguro, pautangin ng operator para ipagawa yung sasakyan. Ay, hindi pwede. Yan ang pinag-usapan namin mga driver dito eh. Pisa out na daw tayo, hindi na race road. Pero mahirap yun. Paano tayo dyan eh, sobrang mahal at saka hindi natin kaya yun. Yung hindi kaya yung presyo nila. Balik tayo dito po sa diskusyon, kasama natin si Attorney Ariel Inton at si Ginoong Modesto Floranda ng Piston. So pag-usapan natin siguro maganda rin yung issue po ng disiplina. At sa bahagi po ng Piston, siguro aminin nyo, marami rin po na mga jeepney driver ang walang disiplina at may mga panuntunan na kahit pa paano naka-uniforme, malinis po at hindi naka-tsinelas o hindi naka-shorts. So, ano ho masasabi nyo rito? Kasi kaya ganun po ang persepsyon at siyempre napag-iinitan po ng gobyerno na hindi po sinusunod ng ating mga driver. Tuloy sa bahagi po namin, sa bahagi po ng Piston, ay marin po namin pinananabagan sa aming mga kasapian na talagang mag-uniform, magsuot ng mas maayos. Kailangan nagiging isang malaking problema rin dito, yung init mismo sa pamamasada talaga. Na kaya ang ginagawa po ng ibang mga driver ay nagdudublin ng damit, sa panahon po na bumibiyahe, hindi nakahubad yung kanilang mga pulo. Yung usapin po ng nakatsinilas, talagang idinadaing po nila yung talagang mainit yung makina, yung isang ano doon. Pero mas ang inano po namin, batay din po sa pakipag-usap namin sa LTO, ay pwede naman yung nakasandals. Yung nakasandals, tapos nakamidyas, at pwede rin naman yung walking short, na hindi naman yung short na pang basketball, kundi yung maayos na walking short. Ay pinapayagan ito ng LTO at ng LTFAR. So, Attorney, sa disiplina, kaya talagang marami rin naman na hindi disiplinado ng mga jeepney drivers. Alam mo, yun ang isang nakikita na nagre-reflect sa mga jeepney drivers. Kinakailangan talaga, maging maayos din tayo. Bigyan natin ng dignidad, yung ating pagiging jeepney driver. Naalala ko, nung malit pa ako, talagang nakapumada pa yung yung driver, nakapolo, di ba? Talagang nakapants. Talagang maayos na maayos, di ba? Doon sa sinabing mainit, ganyan, alam mo, siyempre, sa Pilipinas, talagang ganun ang weather natin. Meron naman solusyon dyan, na meron naman pwede kang maisuot, na hindi ka rin maiinitan, pero decente pa rin tingnan. Ako, yun, isa yun. Pero, mas gusto kong tingnan yung disiplina ng driver. Hindi lang naman ng jeep, ano pa. Ako tingin ko, isa yun na dapat talaga, kung meron tayong dapat i-modernize dito, yun, the way ng kanilang pagmamaneho. Bigyan kita ng halimbawa, hindi naman sa Piston lang, kahit saan. Makikita mo, stoplight, red. Diba? Kuya, go. Sa intersection. Go, no? Hindi mag-go. Hihintayin mag-red para may pasahero. Diba? At kapag nag-go na, pagdating sa kabila, kunyari, nandun sa kanto, hindi umabante yung jeep na para hindi maharang yung intersection. Dito pa rin, bubuntutan. Hanggat ika nga masaran na to. Yung mga ganun kasimple, as I said, yun yung dapat na mabago natin. Tama. Oo. At tingin ko naman, ang Piston at kahit na anong association ng mga jeepney drivers, gusto maayos. So, bakit hindi maayos? Ako nakikita ko, number 1, enforcement. No? Number 2, pasahero mismo na nasanay sa ganon na kung dun sa kanto mismo, kung dun gusto at wala rin tayo. Ganun po talaga yung mga pasahero, mga Pilipino, tamad po maglakad wala tayo kasi kahabaan ng Quezon Ave. Sabihin mo sa akin kung saan dyan yung jeepney stop.
Wala eh. Wala. Ang Wala jeep kung is saan stuck gustong kahit bumaba. saan eh, di ba? So, eto, tingin ko, pwede rin natin matulungan yung modernization aspect. Hindi lang dun sa body, kung hindi pa sa driver, at the same time, yun sa, sa pamamasada mismo. At dito, kailangan natin ang pakikipagtulungan ng mga mananakay. Okay. So siguro sa ibang issue, no, dahil sa naipatupad na yung nirebisang anti-destructive driving law. So sa panig po ng piston, talagang gano'n na, bawal na po mag-text at gumamit ng iba't ibang gadget. Kahit po ako, naninita ako pag may nagtitext na nagwamaliho eh. At talagang ano po yun, sa amin, sa bagay po namin sa piston, hindi inaano po namin talaga na wag magamit ng anumang sa panahon na gadget or ano man. So, Tony. Suportado po namin yan basta sang-ayon sa batas. Yung wala sa batas, huwag yung i-impose ko ba. Pagka in-stretch natin further, hindi, kung ano lang yung nasa batas. Yes, okay. Bawal gumamit ng cellphone, bawal mag-text while driving. Okay. Pero dito mukhang may problema pa rin, no? Kasi yung sistema na yung parang no contact non-contact operation. At doon natin makikita kung paano nila paano nila mahuhuli kasi halimbawa ako may sakyan ako second hand. Nakita lang sa CCTV na susulatan. Ang susulatan nun yung unang may-ari. Kasi sa kanya nakarehistro yung kotse. So ligtas ako. Narinig ko sa isang stasyon, sabi, i-contest mo yon at sasabihin mo na nabenta mo na at bibigyan mo siya ng pangalan kung sino yun. Kung hindi, sinabi po yan ni ASEC ng LTO. Narinig ko po yan. Pero ang halimbawa kung pangatlong sali na. So pasa-pasa masyadong mukhang mahirap ito. Mahirap siguro, talaga. Unahin siguro dapat talagang magbigay sila ng panuntunan na kapag ibinenta ang sasakyan, dapat siguro after mga few months or 3 months, dapat na isali na sa may-ari. Saka, alam mo, sa akin, ang pinakamaganda dyan sanayin natin yung ating mga sarili, lalo na mga nagmamaneho na, alam naman natin, delikado talaga pag kahit na walang batas, talagang dapat hindi. Unless emergency yun, di ba? Pero tayo, dahil nandiyan ang batas, sundin natin. No? Kung ano yung sinasabi ng batas, maski hindi, mahuli man tayo, hindi, sundin natin, sanayin natin sarili natin. Kasi ang mas mahalaga ay yung kaligtasan mo at kaligtasan ng mga ibang tao. Okay, attorney, bago tayo magtapos alam itong issue ng sa Uber at sa Grab, mapapasuna yung kanilang accreditation. Ang Grab, ang alam ko, July 3 ay expired na. Ang Uber ay ngayon dadating na August. Ang una, ang alam ko, ang Grab ay nag-file na ng kanilang renewal of accreditation. And probably Uber will also file it. Kaya lang, dito sa Grab yata ay hindi pa na-actionan ng LTFRB. Meron silang itinakdang hearing sa July 11 para dito sa kanilang renewal. Ang maging epekto nito ay sa ngayon. So tigil muna lahat ng pasada. Hindi naman sila titigil, di ba? Maski in fact, kahit tingin ko hindi sila i-accredit, hindi naman sila titigil di ba? Dahil na-prove na natin yan, nang sinabi ng LTFRB na hindi na kami tatanggap ng bagong application, hindi naman sila tumigil, patuloy sila. So, sa akin, sa tingin ko ito opinion ko lang, bilang dating LTFRB board at ngayon nasa commuters group. I-accredit man sila o hindi sila titigil mag-operate. Ayun, po. Okay, so at least napakalinaw po ating pinag-usapan sa Pangulo kay Ginoong Modesto. So kung talaga ito mukhang ang direction ipipilit po talaga ng gobyerno at sa katunayan ay maglalaan na po ng 2 billion pesos para po yung sa subsidy at tulong po sa mga driver. So ano po ang gagawing aksyon ng Piston at ng iba pa hong grupo na tutol po dito sa phase out? Sa bahagi po namin, sa bahagi po ng Piston at ng Nuto Jeepney Pisat Coalition,
ay magkakaroon ito ng mga series ng mga pagkilos. At kanina po ay nasa loob na nagpunta rin po kami ng Kongreso para mag-ano po ng malinaw na position sa Congress. Kaugnay nga po dito sa inilalabas nila na sa usapin po ng peace out. At ang sa amin po ay ang hamon po namin kay Pangulong Duterte na harapin niya yung sektor ng transportasyon. Kasi na sa laki nga po ng aming tungkulit rin posibilidad na ginagampanan sa ating lipunan, pero hindi nakikita ito ng pamahalaan. Kundi ang nakikita sa amin ay paano kami tatanggalan ng kabuhayan. Kaya kung ang gusto po ni Pangulong Duterte ay paunlarin ang kabuhayan ng mga mamamayan, huwag niya kaming tanggalan ng kabuhayan. Kung gusto niya ng modernisasyon, kung ano po yung mga sasakyang na dyan, yun po ang ating i-modernize, huwag po tanggalin. Apo, si Atty. Hinton, ano pong mensahe niyo po sa ating mga manonood? Sa hanay po ng ating grupo, kami ay pabor sa modernisasyon. Ngunit, meron po kaming, meron kaming pag-alinlangan sa pamamaraan na ang gagawin ay isa lang ang option, palit lang. Dahil dito nakikita natin na meron mga vested interests na pumapasok na bakit pinipilit na itong gantong unit lang ang pwede. Apo. Okay, Attorney, salamat po. At pabor naman tayo sa, siyempre, sa modernisasyon o pagbabago sa ating mga pampublikong mga sasakyan, partikular na po yung mga jeepney. Isa kasi po sa layunin nito ay para sa lalong ikasaayos nito, di lamang para sa mga mas kumbinyenteng paglalakbay ng mga pasahero at maibsan ang problema sa trapiko, kundi para na rin sa kaligtasan sa lansangan o tinatawag na road safety. Pero sa kanay naman po ng mga driver at operator na wala namang kakayanang bumili ng mga bagong jeepney, tila ito'y mabigat na pasanin po para sa kanila. Lalo na sa mga panukalang pag-phase out sa mga lumang jeep, samantalang ang marami ay ito na lamang ang kanilang inaasahan para bumuhay sa kanilang pamilya. Kaya naman sana'y maisaalang-alang din ang kapakanan ng kanilang hanay na tuturing nagsiservisyo rin para sa marami nating mga mananakay. Mga kababayan, importante po ang modernisasyon at pagpapasulong sa pagunlad ng bansa. Pero wag naman sanang maiwan sa biyahe tungo sa pagunlad ang nasabi nating mga kababayan. Sa harap nito, kailangan pa ang masusing pag-aral at konsultasyon para rito. Para naman sa ating lahat ng mga mananakay, maging na mga driver, napakahalaga po ng pagiging disiplinado at sumunod sa batas trapiko para na rin sa ating ligtas na paglalakbay. Muli, ako po si Eli Saludar. Ito ang Diskusyon.